Magandang umaga po sa inyo lahat. Umaga sapagkat hanggat may Santo Cristo de Burgos, may pag-asa, may magandang umaga. Noon pong ang aking anak ay 2 taong gulang pa lang, takot kay Santo Cristo de Burgos. Dinadala ko siya dito, sabi niya, "Tatay, mumu yan." Sabi ko, "Anak, yan si Santo Cristo de Burgos. Pinakamagaling, pinakamatulungin. Kahit mamamatay na, tawagin siya, gagaling." Noon pong siya ay mag-birthday, July 11, 2005, 4 na taon po siya, nilagnat. July 14, 2005, dinala namin sa doktor. Pagdating ko po sa doktor, sa ospital, alas 8, alas 12, dumating ang doktor. Pagdating ng doktor, hinipo ang tiyan ng anak ko, sabi niya, "Dengue ito." Sa loob-loob ko, "Ito ba albularyo o doktor?" Hinipo lang, alam na. Ano po? And then, sabi niya pa sa asawa ko, "Mrs., bet ngayon mo lang dinala? Ay, dengue ito." Ngali-ngali kong sabihin, "Doktor, kami pang alas 8 kami, ngayon ko lang dumating alas 12. Para hindi ko na sinabi, baka magalit. Ano po? And then, nagkaroon ng blood test. Pagkaroon po ng blood test, sabi ni doktor sa nurse, "Ulitin mo, imposible ito." Inulit-uli, nakadalawang ulit, ang sabi niya sa akin, pabulong, "Mister, Katoliko ka ba?" "Abay, upo naman, magdasal ka na. 40 ang platelets ng anak mo, imposibleng mabuhay yan." Kasi ang 200 ata po yung normal nan. And then, ang kanyang dugo po, B+, rare. At nung panahon po ngayon, wala akong dalang pera, 2,000 lang. Ang load ko, 6 pesos lang. Ang aking bar ng aking cellphone, 1 bar lang. Ano po? Very limited, very slim ang kaligtasan. And then, sabi niya, "Magdasal ka." Sabi ng anak ko, "Tatay, Burgos po. 4 years siya noon." So, lumabas ako'y nagdasal. Sabi ko, "Santo Cristo de Burgos, dalhin mo sa akin ang taong makakatulong sa akin. 40 plates ng anak ko, B+, walang basta makakatulong." Sabi ko, "Ituro sa akin." Paglabas ko po ng chapel, ay 5 hakbang mula sa pagkagaling sa chapel, nakapulot ako 300 worth na prepaid. Malapit ako sa kantin, nakapulot ako 500 pesos. Sabi ko, "Santo Cristo de Burgos, naghihimala ka na po." Then, nag-wait po ako ng 5 minutes. Sabi ko, "Lord, pagka po sa loob ng 5 minutes, wala naghanap ng perang ito, at saka ng prepaid na ito, akin na po ito." Nakipag-ano ako. And then, 6 minutes na ba? Wala pa. Pumasok ako ng kantin, pero wala akong makita ng tao, kahit isang tindera. Then, bumalik ako dun sa akin, sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. And then, sabi ng doktor sa akin ay, tumawag ka. Doon ko naalala, may prepaid nga pala, ginamit ko ng prepaid. Lahat po tinawagan ko sa school. Yung mga kumpare ko, mga kaibigan, kahit yung kumpare kong may diabetes, tinawagan ko na, baka B+. Ano po? Kahit yun na. And then, wala pong sumasago, wala pong kamats. Nanatili, 1 bar pa rin. Ang dami ko natawagan, nasa 50. Pero wala pong kamats na dugo. So, ginawa ko po ngayon, tuwatawag ako doon sa anak ko, incidentally, napindot ko ibang number. Ang sumagot, ex-seminaryan. Sabi niya, "Brother, sir, sa seminaryo po, madaming nagdudonate ng dugo. Ang problema ko na lang, sasakyan." Sabi ko, "Lord, dapat may sasakyan paglabas ko." Paglabas ko, incidentally, nandun po si Ricky Pirey at si Dr. Pirey, may dalang sasakyan. Sabi niya, "Benji, pa saan ka?" Ipiniliwanag ko, and then, nagpunta kami ng seminaryo. I was looking for Monsignor Andro or Monsignor Milicia. Pero nakita ko po si Father Jerry Juarez. Sabi ni Father Jerry, "Ba't ka nandito, paisano?" Sinabi ko sa kanya, and then sabi niya, "Huwag ka mag-alala." Tumawag sa kay Dr. Rubio. "Tito Rubes, ang pasyente mo ay kaibigan ko, anak ng kaibigan ko." And then, isa pang himala, nung araw pong yun, may exam yung mga seminarista na dapat magbigay ng dugo. At pagkatapos noon, novena para sa Monte Carmelo. Pero naisama niya, ang seminarista po hindi pwede lang basta lumabas, kasi po, ex-seminarian ako. So, hindi po basta pwede lumabas. Napayagan, lumabas. Dumating kami doon sa tinignan lahat ang mahigit 10 seminarista. Dumating si Father Levi Burgos, si Monsignor Pete Villarian, si Father Alex Oracion, nagdatingan sila. Sabi nila,
Huwag ka matakot, ipagmimisa ka namin. Sabi ko talaga, naghihimala na nga ito. And then, alas 8 po, dumating ako doon, pumasok ko sa room ng anak ko. Ang anak ko po'y talagang dying. Walang-wala na, namumutla na. Sabi niya, tatay, sunduin mo po si Santo Cristo de Burgos nang ako'y gumaling. Lumabas po ako ng kwarto, umiyak na ako alas 9. Hindi na ako napunta ng chapel. Ando lang ako doon sa malapit sa kantin ng Mount Carmel. May punong sumandal ako. Hindi ko po alam kung anong basta ako yung nagdadasal. Kinakausap ko. Sabi ko, ibigay mo sa akin yung tulong. Bumalik ako, hindi ko alam, alas 9 ako nagpunta doon. Bumalik ako sa kwarto. Tingnan ko sa alas 10 na pala. At pagdating ko doon, hindi kalibutan ako. Sabi po ng anak ko, tatay, nakangiti na siya. Alas 12 po, 40 ang platelets niya. Alas 10, sabi niya, tatay, ginamot po, nagpunta po sa Santa Cruz de Burgos, hinipo po ako. Ang platelet niya, 100 bigla. So, malaking himala po yun. Kasi tagapatay na yon. Ang sabi ng doktora, pag pumutok ang dugo, ang labi niya, tuloy-tuloy ang dugo niyan hanggang mamatay. Hindi po, abnormal po yun, 50, patay na eh. Then, pagkatapos po noon, nung magbabayadan na, ako po ang mamamatay sa laki ng babayadan. Pero ang narealize ko po ay ganito, kapag may malubhang karamdaman, si Santo Cristo de Burgos ang lapitan. Sakit po ay lulunasan, kaibigan ay mag-aambagan sa iyong kagastusan. Sa katapusan, iyon na lang malalaman, tubo ka pa pagkatapos ng bayaran. Ano po? At ako pinagpapasalamat doon sa pamilya ng Tess, sa mga kasama ko pong guro, at sa kay Miss Osio po, kay Victoria Gabrido, at sa kanyang kapatid paring Jesse, sila po ang tumulong sa akin. Salamat po na madami. At kay Santo Cristo Burgos po, palakpakan po natin.